Muna tutukan natin itong leptospirosis issue mga kapuso. Chairman, Adult Infectious Diseases Tropical Medicine Section ng San Lazaro Hospital, si Doc Ron Jean Solande. Doc Jean, kumusta ka na? Magandang umaga sa inyo, Doc. Hi, Orly. Good morning. Una-una muna, ano ang record sa inyo dyan sa San Lazaro sa kaso po ng leptospirosis? Masasabi ba nating alarming ito at maaring humantong tayo sa health emergency? Wag naman sana, Doc Jean? Well, ang expected naman tong ganitong klaseng number of cases, no? Kasi alam mo, Orly, last year, di ba, meron din tayong ganitong tumasang Tama mga po. kaso, no? And usually, ganito yung mga admissions namin, 20, 25, 28 a day, no, na mga leptospirosis. Pero ang tingin ko dito, hindi ito aabot sa yung health emergency dahil ngayong week, ito ngayon, nakalipas ng week, I think this is the peak of the surge na, no? Kung titingnan natin yung incubation at exposure. Oh, na nag-umpisa ng July. from the time na binaha tayo ng matindi, parang third week of July. Oo. Yes, July 21, 22, no? So, Oo, yun yung tama. mga Opo. pasyente So, hanggang 25. So, 25, no? So, ngayon, nagpasukan talaga this week. Kaya yung mga government hospitals, napupuno yan. Most of the admissions are leptospirosis, no? Including San Lazaro, no? Now, if we are going to extend yung incubation yan na 3 weeks, mukhang meron pa rin tayong mga kaso next week, beginning next week, pero hindi na ganun kadami ito, pakunti-kunti na lang ito. Para talagang na-attribute ba talaga ito sa baha? Kasi may mga nalaman ako kinikwento ko nga kayo na Doc Jean, hindi naman siya lumusong eh. Pero nataka siya, ba't siya nagka-leptospirosis? Hindi, minsan talaga hindi raw siya lumusong sa baha. Well, meron tayong mga ganyang kaso, Orly, no? Pero alam mo, kung hindi, baski hindi ka lumusong sa baha, yung iba nga, nagmumotor sila, hindi daw sila, no? Natalsikan yung bibig, mata nila habang nagmumotor sila. Yun lang yung mga instances ng exposure. So sabi ko, baka talagang napakadumi nung tubig na yon na even with that small amount of exposure na natalsikan, pero ang exposure niya sa mata or sa bibig, medyo mas high risk na rin kasi may pausa lang exposure nun. So, diretso yun sa dugo. So, most likely, ganun ang mga nakikita. Pero ganun pa rin, Oli. Talagang yung 21, 25, multiple exposure, pabalik-balik, yung mga area nila, nababaha, hindi pa humupa yung mga tubig or baha. So, everyday exposed sila. So, ganito yung most of them are in the severe form of leptospirosis. Dapat din ba maging maingat sa mga bagay na iniinom, kinakain at hindi dumadaan sa apoy o hindi niluluto dahil maaring contaminated din po ito ng bakterya na gatin ng leptospirosis. Lalo-lalo na ho yung mga kapuso natin na gusto, pag uhaw na uhaw kayo ng pil na pil mo iinom ka ng mga soft drinks o ng mga drinks in can na hindi mo agad malilinis at kahit na alam mong pinanasa mo na, hindi sasapat yon dahil nakadikit pala talaga sa lata yung mga yung mga bakterya na yan na galing sa urine o ihi ng daga, Doc Jean? Yes, basta as long as mayroong direct contamination doon sa tubig na kung saan yung tubig na yon contaminated sa ihi, sa daga, no? And kasama na yung mga sinasabi mo, no? Pero ang pinaka most common pa rin, Orly, no? So tinitingnan namin tong history ng mga na-admit namin. We have so far 130 admissions and majority of these are really with a severe form of leptospirosis na Nako. kinakailangan ng i-dialyze sila. At in fact, ang mortality namin dito is between the 19 to 40 years old, no? Hindi bihira lang kami nakakita na ngayon ng mga medyo matanda, itong mga bata talaga kasi sila naman yung palaging lumusong sa baha. So, pagdating dito sa hospital, Orly, konti na yung ihi. Yung iba, hindi na nga umihi mga 2 days, no? Hindi nila alam na leptospirosis na pala yan. Okay. Itong mga nagkaroon ng ganitong kaso because of July flood, itong typhoon no, ng nakaraang buwan, ilan na ho ba naitalang, would you know kung ilan na naitalang nasawi, Doc Jim? Dito sa kaso namin sa Lazaro. Out of 130, ang nasawi 15. So, ang mortality rate namin mga between 11 to 13%. No? So, talagang nakakamatay talaga ito pag hindi natin
maagapan. Oo, kasi kahit pa paano, nagpapasalamat tayo dahil sa ganyang mga klase ng hospital, PGH, lahat yata ng magagaling na doktor andyan naman at nagagaling napapagaling agad o na save yung pasyente. Ang iniisip ko kasi mga nasa malalayong lugar na medyo limitado sa access ng mga doktor at mga sumusiri na nagkakaroon na ng ano na nasa kung kailan nasa critical na kondisyon sa kagagamutin, humatong talaga sa kamatayan, Dok eh. Ganyan, would you know kung may mga ganyang kaso Yeah. outside of Metro Manila? Yes, tama ka, Orly, ha? Kasi 50% sa mga kaso namin galing talaga dito sa Manila, no? Pero we have cases coming from Cavite, no? Caloocan, Novaliches, no? And Valenzuela, no? So may mga area doon, may mga hospital doon na kulang pa rin sa kagamitan na hindi pa rin ma-manage nila, especially mga severe lepto na. So pinapadala nila dito sa San Lazaro, no? So I think ang importante lang dito na pag na-detect na nila na more or less severe, padala nila kagad. Kasi minsan meron kami mga pasyente hanggang sa ER lang, hindi na nakakalusot, namamatay na. Okay. Pinagmamasdan ko itong inyong data eh. Mukhang leptospirosis census for August 2025. Galing yata to sa office mo, Doc Chin. Napakarami. Talagang hindi lang nag-spike ng 50, parang 110% pa yata tinaas eh. Mukhang 200% yan. Na Okay, kasi, 200%, ako mali pa palang oo. estimate ko. Oh. Pinakamalaki Kasi, ay Metro Manila with 49% ang mga kaso ng leptospirosis. Las Piñas is 1%, Pasay is 1. Teka, nasa Metro Manila to. Ano tong graph na Manila pala to, lungsod ng Maynila. Ang yes. pinakamarami. Yes, kasi malapit lang ang San Lazaro sa kanila. So, madaling mapuntahan, no? Especially Tondong area. So, yung mga marami talaga dyan na pasyente. Mukhang hindi talaga dapat binibiro ang baha. Dahil ang nangyari, nung nakaraang mga pagbaha, makikita natin may mga nag enjoy may nagsa-surfing, may nagra-rapid boating, meron pa nagiinuman sa gitna ng baha na parang sila ay nasa swimming pool o nasa isla ng Boracay. Hindi pala dapat biruin talaga ngayon ang baha, Doc Jin. Well, hindi talaga dahil ang dumi na ng mga kalye natin, no? Ang dumi ng mga basura natin tapos naiipon 'yan during baha, tumatagal ng isang araw 'yan. So pag na-expose ka, highly contaminated, no? Hindi lang leptospirosis ang binabantayan natin dito, Oli, no? Marami din tayong mga infection sa paa na humantong dun sa severe infection at talagang kailangang i-admit sa ospital. Okay. Sa ngayon, habang nagkakausap tayo, August 9 kahapon, marami pa rin, mataas pa rin ang bilang ng mga sinusugod sa ospital dahil sa leptospirosis, Doc Jean. Yes, meron pa rin, no? Pero nung na-confirm ko, compared kahapon kasi meron kaming mga around 20 admissions ng leptospirosis, no? So far ngayon, kumukonti na, pero ang mga pumapasok ngayon, yung mga severe talaga, na kinakailangan i-dialyze or isalba yung bato nila. Okay. Anong dapat gawin? Halimbawa, feeling mo leptospirosis, nilalagnat ka, tapos masakit na kasukasuan, nasusuka, hirap kumilos, tapos may pamumula ng mata, at malayo-layo ang ospital sa inyong lugar. Meron bang dapat na gawin ng pasyente for the meantime na walang access sa isang pagamutan ng isang pasyente? Wala talaga, Orly. Kailangan talaga lang Kailangan talaga pumunta sa dalhin. hospital. O kasi yung iba parang parang may narinig daw sila na ewan ko ba naman bakit parang likas yata na pag dumating sa ospital parang feeling ng ina sa ating mga kababayan may PhilHealth po ngayon, wag ko kayong mag-alala. Meron po silang budget for leptospirosis. Pero kung sakasakali talaga, may mga ibang umiinom ng kasabay ng yung ordinaryong iniinom na gamot sa lagnat at antibiotic. Uubra ba yon? Well, talagang hindi obra yun. Kasi unang-una, pag meron ka ng ganong sintomas, that's more or less moderate to severe na yan eh. So, kailangan mo ng antibiotic niya na ipadaan sa swero. So, ang importante dito, no? Kung malayo kayo sa hospital, or especially sa mga area na very low ang access, siguro by the time na mag-unang may mga sintomas na kayo, mga nang naglepto, alam niyo na sumugod
dahan-dahan na kayong pumupunta sa hospital. It will really take time, pero mas maigi na magpunta na lang kaysa yung severe na kayo. Baka sakali. Ano ba yung halimbawa kayo, Doc? Ano yung hinihintay nyo? Ano yung gusto nyo malaman sa isang pasyente para sabihin nyo na mukhang leptospirosis yan? Yung pagkonti ng ihi, no? So, ang kadalasan nito, pagkonti ng ihi, masakit ang katawan, yung dito sa binte na back pain, at saka yung namumula na Saan bagay ng binti? Sa lower o upper? Lower. Dito sa may lower area. Baba ng tuhod? Baba ng tuhod, hindi dito sa hita, ha? Sa Okay. baba ng tuhod. Tapos, yung masakit ang katawan. Yung iba, talagang namumula na yung mata, no? We call that conjunctival. Ayun, talagang yun medyo napakataas ng contamination siguro nung Oo. namumula ng Oo. mata. Tapos yung iba, Orly, ha, ang akala nila na wala yung lagnat, 3 days, okay na sila. Pero na-observe nila pala, kumukonti na yung pag-ihi nila to the point na yung iba, hindi na nga alam, hindi na umihi. 1 or 2 days, akala nila okay, normal lang yun. So medyo meron ng senyalis yun na natamaan na rin ng bato. So yun pala yun. Yun ang dapat na mga bantayan. Yung pananakit ng lower leg at saka yung pag-ihi o pag-urinate. Yes, kasama yan dun sa top 5 namin na mga sintomas, no? Pagkonti ng ihi, tapos lagnat, masakit ang hita, masakit ang lower extremity at saka yung pamumula sa mata. Okay, panghuli na lang. Ito kasi yung medyo nangiti ako na marinig ko ito kahapon eh. Meron talaga mga tao pa rin na hanggang ngayon, issue pa rin yung bakuna nung nakaraang COVID-19 pandemic, Doc Gin. Sinasabi nila na kaya mataas ang pinsala ngayon ng leptospirosis, kaya napakahina ng ating immune system sa leptospirosis, dahil tayo nabakunahan ng mga anti-COVID noon na nagpahina sa ating immune system, lalo na sa paglaban sa leptospirosis. Tama ba yun, Doc Gin? Wala talagang kaugnay ang paghina ng immune system natin for any type of vaccine, no? So sana ihinto na nila yung ganong klaseng mga information or pag mga ganong klaseng statement dahil madagdagan lang ang problema niyan. Baka akala ng iba ayaw nang magpabakuna dahil nga doon sa experience na yon. So sana naman wag nating pagsabayin itong ganyang problema na ituturo ang bakuna na sanhi ng paghina ng immune system. Ang nangyari pa, dahil nagkaroon ng leptos, narinig yung ganong posibilidad na dahil yan sa bakunang ng COVID, pinagalitan pa yung nanay at tatay niya na pinabakuna. Hindi dapat ganon. Hindi ho dapat ganon, Doc Gin. Ano po? Yes, hindi dapat ganun. Kasi parang sinisiraan mo na lahat ng bakuna niyan. Hindi lang COVID yan, yung mga bagong bakuna ngayon. So sayang naman. And walang relationship, walang relasyon itong sinasabing talagang kung maunawaan talaga natin, napakatindi talaga ng bakterya ng na naghatid ng leptospira, Leptospirosis na mikrobyo. No? So talagang kung titingnan mo yan, sa highly urbanized area lang ha, Manila lang yan. No? So hindi pa natin alam kung ano yung sa ibang lugar na yan. Anyway, Doc, maraming salamat sa mga impormasyon na ito at mag-ingat ho tayo at bigyan na lang uli kami ng update. Siguro sabi nyo nga, estimate nyo by August 9, 10, unti-unti nang bababa, pero hanggang August 30, meron pa rin tayong kaso ng leptospirosis na maaring makita, Doc Gin. Yes, i-forward ko kay Miko yung mga ganong klaseng data namin. Okay, pakibigay na rin po. Okay, thank you po. Napakibigay na rin po kay Miko. Doc Gin Solante, thank you po. Chairman ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section ng San Lazaro Hospital, Doc Ron Gin Solante. Mga kapuso, 6:23 na ho. Hilingan, walang pinoprote.